Sir Ray. Good morning, sir. Magandang umaga po, Manong Ted at Ma'am DJ Chacha at sa inyo po mga taga-subaybay. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng oras sa PhilHealth sa inyo pong programa. Opo, at klaro na po, nakapag-remit na po ng first tranche ng pera ho ng PhilHealth sa Bureau of Treasury, ang PhilHealth. Magkano halaga po, sir? Well, sa unang tranche po, Manong Ted, ay tayo po nakapag-remit ng 20 billion. Yan pa lamang po ang atin pong na-remit. Yan po yung bilang compliance po natin sa nasabi pong batas po. Opo, ang binabanggit niyo pong batas ay ano pong provision ng batas po, sir? Sir Ted, yung pong binabanggit po sa atin pong General Appropriations Act po of 2024. Opo. At ito ho yung sinasabi na ano pong provision tungkol po dito sa naging provision na maaari pong kayo na pong magpaliwanag para mas maintindihan po namin, sir. Well, Manong Ted, generally ito naman po ay ating compliance sa nasabi pong provision ng General Appropriations Act of 2024. In particular po itong ito pong provision 1D, 50 sorry po, sorry po, hindi ko po mabasa po kung paano po ito, pero ito po yung batas po na atin pong pinagbabatayan kung saan nako-comply po tayo, Sir Ted. Opo, yung fund, ito po, fund balance of the government-owned or controlled corporations from any remainder resulting from the review and reduction of their reserve funds to reasonable levels taking into account the disbursements from prior years. Ano po, at yung Finance Department nga po maglalabas ng panuntunan. Sir, totoo ho ba na mismong si President Ledesma ay tutol dito? Well, Manong Ted, ito po ay decision ng kabuuan ng PhilHealth Board po. So, masasabi po natin na ito po ay solid position, Manong Ted. Solid position meaning wala po ditong tumutol kahit na sino sa board? Hindi po ako aware, Manong Ted, kung may mga nag-dissent, pero siyempre po, ang board naman po ay isang collegial body po. So lahat po ng mga pagpapasya, mga decisions po, ayan po ay decision po ng kabuuan ng Board of Directors, Manong Ted. Opo. So sir, dito po sa diskusyon ng board, are you considering po that this is a members-owned corporation? Dito ho ba maaari yung mailantad ang diskusyon ng board rito kung meron po mga tumutol at mga kadahilanan po sa mga pumayag? Manong Ted, pasensya na po kayo kasi kahit ako po, wala rin naman po ako dun sa PhilHealth Board. Hindi po ako kabilang sa uma-attend po ng PhilHealth Board. Opo, sige po. Pero ang malinaw po, sabi ho ninyo, merong board resolution na pumapayag po dito sa gustong mangyari ng Department of Finance. Ano po? Opo. Well, tama po kayo, Manong Ted. At syempre, yung Department of Finance naman po, yung kalihim ng DOF, ay bahagi po ng ating PhilHealth Board. Yes, sir. Okay, sige. So, pwede ho ba namin malaman lang po, kung nakapag-release na po ng 20 billion pauna ang PhilHealth sa National Treasury, sa Bureau of Treasury, magkano ba po ang paparating at ilang tranche po ito? Sa pagkakaalam ko po, Manong Ted, ito po ay 4 tranches, at pending pa po yung ibang mga tranches. So sa ngayon ang ating pinag-uusapan pa lamang yung initial na 20 billion po. Okay. So pwede ho ba nating malaman kung sakasakali po nga kailan po yung next release po ninyo at magkano? Manong Ted, pasensya na po, wala po akong hawak dito ng schedule, pero ang maliwanag po ay unti-unti po natin na nire-release po yan sa national government batay po sa schedule na inilatag po at inapprove po ng ating pong PhilHealth Board. Opo, pwede ko ho bang lang po makuha po ang inyong konfirmasyon po dito kung mamarapatin po ninyo? Ano po, ha? Opo. Tama ho ba, sir, na ito pong first tranche na na-release po noong May 10, 20 billion, pangalawa pong tranche dito ay 10 billion ngayong pong August 21 ngayong taon, yung third tranche po nito ay 30 billion ngayong October 16 ngayong taon, at yung pong panghuli na 29.9 billion ay May 26 next year?
Manong Ted, I cannot confirm, no, hindi ko po hawak po yung schedule po, no, ng nasabi pong tranches. Pero maliwanag po, Manong Ted, na meron po tayong schedule po na inaprubahan para po dun sa mga tranche payments po. Opo. Sir Ray, ang PhilHealth po ay isang government-owned and controlled corporation. Tama po kayo, Manong Ted. Opo. Ano ho kaya ang kaibahan nitong PhilHealth bilang GOCC sa ilang GOCC gaya ng PAGCOR, opo, at Clark Development Corporation, PNOC? Anong kaya ang kaibahan nito? Well, ang mandate po ng PhilHealth ay bilang ahensya po, Manong Ted, ay tayo po ay nagpo-provide, no, ng health insurance sa lahat po ng mga Pilipino para po sa tuwing tayo po, isa man sa atin, ay makonfine, no, magkasakit, magpagamot sa alinmang accredited hospital sa buong bansa, ay tayo po, no, ay merong mga benepisyo na ma-avail. Meron po tayong benepisyo na magagamit na siya pong tutulong sa atin, no, sa atin pong gamutan. So yan po ang pinaka-mandate po ng PhilHealth. Opo, pero yung kaibahan po kasi nga when you say dito po kasi sa order nga ng Finance Department, no, sabi nga po dito, all heads of government-owned or controlled corporations, ano po, GOCCs. Kaibahan between GOCC PhilHealth, GOCC PAGCOR. Tama ba, sir, na ang PAGCOR po hindi tumatanggap ng subsidy from the national government, pero ang PhilHealth tumatanggap ng subsidy mula sa pambansang gobyerno, di po ba? Well, sa sentidong yan, Manong Ted, tama po kayo. Opo. Ang PhilHealth po ay tama, tumatanggap po kami ng subsidiya mula po sa national government. At para po yan sa mga indirect contributors ng programa. Ayun, opo. So, sa lahat ng GOCC, mukhang isa ito sa mga natatangi na ang PhilHealth, obligasyon ng national government magbigay ng subsidiya. Opo, opo. Ano po ang wisdom, ang katalinuhan kung bakit naiiba ang PhilHealth sa ibang GOCC na kinakailangan bigyan ng pera ng national government? Sapagkat meron po tayong mga benepisyaryo na ang kanila pong ang financing para po sa kanila ay magmumula po, no, sa atin pong pambansang pamahalaan. Opo. Hindi katulad nung ng ating mga direct contributors, Manong Ted, yung pong mga nagtatrabaho, yung pong mga empleyado, yung may mga sariling negosyo, OFWs kasama na, ay sila po, no, ay may kakayahang magbayad at sila po ang nagbabayad ng kanilang contribution sa programa. Opo. Opo, kaiba ito sa GSIS, di ba? No? Yung lamang magko-contribute yung miyembro na empleyado ng gobyerno, di ba? Ganon din po sa SSS, no? Mayroong pong direct contributors. Dito po sinasaad sa batas na yung mga indirect contributors, yung mga miyembro na hindi naman kaya, wala pong income, ay siya hong bibigyan ng subsidiya ng national government. Klaro po yan, po, Sir Ray. So, ang tanong namin, saan nang gagaling yung subsidiyang ibinibigay sa PhilHealth? Well, yan po ay galing sa mga sin tax collections na, Manong Ted. So taon-taon po ay meron pong ini-earmark sa atin, ina-allocate po sa atin, batay po sa ating proposal, pero yan ay syempre dumadaan pa sa proseso. At ang final niyan ay sa General Appropriations Act po, no? Diyan po yan fino-formalize yung pong allocation o subsidy, no, na mapupunta sa PhilHealth para sa indirect contributors po natin. Halimbawa, yung mga mahihirap, Opo. yung pong mga senior citizens at iba pa. Opo. Pero hindi po nangangahulugan na tanging indirect contributors lamang ang dapat na makinabang sa sin taxes. Kasi po sa batas na lumikha nitong mga buwis na ito, sinasabi po, 'di ba, ang buwis mo sa alcohol, alak, sigarilyo, sweetened beverages, ang sinasabi doon, ito nga po ay itutulong mo sa pagpapatupad ng universal health care. Universal meaning sa pangkalahatan. So, tama po ba na ating isipin na itong subsidiyang ito, ang specific purpose po lamang nito ay para pangalagaan po ang kalusugan ng mga Pilipino at gamitin ng PhilHealth sa ganun pong adhikain?
Well, in particular, yung atin pong tinatanggap from the national government, from the sin tax collections po, no? Tama po yan. Yan po ay para sa pagpapatupad ng universal healthcare. At ang universal healthcare naman po, Manong Ted, ay speaks of everyone. Mapa-direct, yes. mapa-indirect, Opo. mapa-direct o indirect. Yes. Pero in particular, ang pinag-uukulan po nung nasabi pong bahagi ng mga sin tax collection po na siyang sinasubsidize, no? Binibigay sa PhilHealth at subsidy, in particular po doon sa segment ng ating populasyon na vulnerable sector po at yung wala pong kakayanang magbayad. Opo. Kaya pagdating sa health financing po ay talagang meron pa ring segment ng population na talagang nagbabayad ng kanilang contribution, direct contributors po sila, at yung sin tax collection for universal healthcare, in particular, premium contribution po yun ng mga indirect sapagkat Opo. wala hong magbabayad para Yes. sa kanila. Opo. Ang pamahalaan po ang nangangatawan para po sila ay bigyan, i-finance, no? Yes. Nang sa gayon, ay meron silang health insurance coverage. Okay, sige At po. yan po ay ayon sa UHC po, Manong Ted. Opo. So klaro po yun, ano po, nailatag ho natin po Opo. ika nga ang mga predicate dito ho sa ating importante pinag-uusapan. So, Sir Ray, nag-umento ho kayo ng premium contribution. Nito po lamang, anong buwan kayo napatupad po ng, ngayon nga po ay lumalabas po na ilang porsyento na sa aming sweldo ang dapat na PhilHealth contribution? Manong Ted, ayon sa Universal Healthcare Law po ay for 2024, ang atin pong contribution rate ay 5%. So yan po ay sinimulan po nating i-implement pagtungtong po ng Enero ng taong ito sapagkat yun po ang nakaschedule ayon po sa batas. Yun, opo. Ayon sa batas. Yan, sinasabi. Maliwanag yan na ayon sa batas, ngayon pong taon na ito po yung panghuling tranche ng dagdag sa contribution. So kung 10,000 ang iyong declared income, 500 piso ang iyong contribution. Di po ba ano po, Sir Ray? Ano? Ganun yan, right? Sige. Ang atin pong salary floor, Manong Ted, ay 10,000 kaya lalabas po 500 kada Yes. buwan. Opo, Yung yan. atin pong minimum. Okay. Ayon sa batas. So dito po ngayon sa ating pong hawak na galing sa Finance Department, no? Na sinasabi po na unutilized government subsidy 38.8 billion nung 2023, 2022 24 billion, 2021 27.1 billion. Total nito 89.9 billion na ngayon po nga ay kinukuha ng national government. Ayon sa batas, ito ho naman ang provision, no? Nito pong binabanggit natin na Universal Healthcare Law, no? That whenever actual reserves exceed the required ceiling at the end of the fiscal year, the excess of the PhilHealth Reserve Fund shall be used to increase the program's benefits and to decrease the amount of members' contribution. So, Mr. Ray, sobra-sobra pala ang reserve fund, ang pera po, no, ng PhilHealth. Bakit po sa halip na bawasan yung contribution, tinaasan po ninyo? O kung pag-usapan natin, parehong provision ng batas. Well, Manong Ted, tama po kayo. Parehong provision po yan ng batas. No? Pero yung isa ay nagtatakda kung ano ang dapat nating kolektahin at yung isang provision naman ay nagbabawa sakaling meron tayong excess. Pero alam nyo, pagdating dun sa ikalawa, wala tayong maliwanag na implementing guidelines na, no, pagdating pa dyan. Kaya nga, Manong Ted, ang emphasis po ng PhilHealth ngayon ay yung doon sa una, which is dapat mag-translate po yan, yung excess funds natin, sa pinagbuting benefits. And I think yun talaga ang pinakapunto ng lahat ng ito, Manong Ted. Sapagkat dapat yung ating nakokolekta, dapat babalik yan sa mga miyembro in terms of better health insurance coverage. At siguro, dito talaga dapat maglagay tayo ng emphasis. And I think, Manong Ted, nung tayo na may nag-normalize na from the pandemic, nakita po ninyo yung aggressive enhancement benefit program ng PhilHealth na nagsimula po yan since last year. So, dyan po tayo nakatumutuon at in due time, Manong Ted, mahaba yung listahan na ito pero pwede ako magbigay ng ilang example maya-maya. And in due time, itong mga malalaking enhancements na ito sa mga benepisyo will translate
to better health insurance coverage at natutugunan natin yung sinabi na dapat kung meron mang excess, dapat nagta-translate yan sa mas mabuting coverage. Paano niyo po maipapangako yan ngayon ay binabawi na yung 89.9 billion? Manong Ted, ito naman ay batay sa naging computation ng Department of Finance. Ibig sabihin, itong mga bahaging ito ng pondo ay kumbaga hindi kailangan, no, unused, no, sabihin excess po talaga. At masasabi natin na itong ating increases at enhancements sa mga benefit packages, naka-factor in na po ito sa atin pong kasalukuyang budgeting. Paano po nasabi, Sir Ray, paano po Sir Ray nasabi na hindi kailangan yung 89.9 billion? The fact na magkano pang utang niyo ho ngayon sa mga ospital? Totoo ho bang ngayon na may isang ospital sa Metro Manila na halos 400 milyon ng utang ng PhilHealth at ilang pang mga ospital? At bakit po hindi kailangan ito sa ating PhilHealth claim kahit na ikay direct contributors pagkaliit-liit lang na nababawas sa aming hospital bill? Paano ho natin mapapaniwala ang taong bayan na itong perang ito hindi kailangan ng PhilHealth? Gayong ang laki ng utang niyo sa mga ospital at ang benepisyo po doon lang ho sa pangkaraniwang confinement. Huwag natin puntahan yung mga sa cancer patients po na naipataas naman in fairness. Pero doon na lang po sa pangkaraniwang ding confinement namin, hindi naman po ganun kalakihan na nabibigay yung benepisyo. Paano po natin maitutugma yan sa inyong sinasabi po sa katotohanan na nangyayari? Manong Ted, gaya nung sinabi po natin, no, ang naging pamamaraan naman ng DOF dyan, no, ay sila pong nag-compute niyan at nakita po nila, no, na ito yung mga sobra based on previous years operations. So, yan, pagdating sa bagay na yan ay talagang sila po ang nag-compute niyan. Pero Manong Ted, pagdating po sa ating mga benepisyo sa mga miyembro, masasabi naman po natin, Manong Ted, napakalaki na ho ng pinagbago. Ang lalaki po ng naging enhancements natin. Nabanggit nyo kanina yung ating cancer package for breast, di ho ba? Darating pa ho yung ating cervical cancer tsaka prostate cancer packages. Kung susundan natin yung naging experience natin sa breast cancer, dati 100,000 Manong Ted, ngayon 1.4 million. Yung ating pong dialysis package, napakalaki na ho, di ba? Dati ay 90 sessions lang kada taon, yung pambuong taon, sinakop na po natin. And recently po, Manong Ted, from 2,400, ginawa pong 4,000. So ngayon, yung isang dialysis patient ay maaari pong magbenepisyo ng up to more than 600,000 in a year. Depende po. Yung ating Depende case po yun. Mr. Ray, yes, opo, sorry po, I have to butt in. Depende po naman yan. Case-to-case basis actually. Ito pong binabanggit po ninyo, on paper po, maganda nga pong basahin. Pero sa bawat pasyente po, case-to-case basis po ito. Ito pong binabanggit nyo na mga maximum po na maaari makuha ang benepisyo. For lack of material time siguro, hindi ho natin maaari na tunghayan to. Pero ako ho naman sinasabi ko na meron naman po na nadagdag sa mga programa. Pero babalikan ko lang po itong isyong ito. Sa ngayon po, ito po ang sinasabi ng marami na kinakailangan mag-ingay ang taong bayan dito. Kinakailangan po iparating natin ang ating pagkakonsume sa pangyayaring ito. Ang PhilHealth ho ba, ang kasalukuyan pong presidente ninyo, sa usapin na ito, hindi ba siya maglalabas po ng pahayag dito? Ano ba masasabi niya po sa pangyayaring ito? Dahil ang balita ko lang ho naman to, hindi ko alam kung totoo, kaya nga kami tumatawag sa inyo, ay dahil siya mismo po ay hindi sumasang-ayon dito sa pangyayaring ito. Manong Ted, tayo po ay maglalabas ng ating statement at paliwanag tungkol dito. At alam nyo, kami ay in-expect naman natin ito sapagkat ito ay bahagi naman ng demokrasya. Talagang lahat may karapatan po na magpahayag ng sentimiento. At sa bahagi po ng PhilHealth bilang tagapagpatupad ng ating programa para sa kalusugan, tayo po ay maglalabas ng statement para po sa bagay na yan. Opo. Pero yung ito ho bang statement na ito manggagaling po kanino? Kay Mr. Ledesma? Ay opo, bilang head of agency, ang atin pong mga statement naman po ay nagmumula po. Ang nagsasalita po dyan yung ating Pangulo. Opo. Sige po. Sa ngayon po magkano President and CEO, sorry. Sa ngayon po magkano po ang utang ng PhilHealth sa mga ospital?
Manong Ted, nagbabago yan kasi as we speak now, meron tayong payables no, sa hospitals kasi araw-araw nakakatanggap tayo ng mga claims. Pero ang mga hospital associations na mismo nagsasabi, Manong Ted, na mabilis tayong magbayad no, at nababayaran na po natin yung atin pong mga pananagutan sa kanila. Kung meron man tayong hindi nababayaran, Manong Ted, yung pong mga kailangan nating ibalik sapagkat deficient Opo. at yung mga kailangan po nating i-deny. Pero ang ating bilis ng pagbabayad, Manong Ted, as of late ay more than 18 days na lamang no, for good claims. Ibig Okay. sabihin, sa bad claims po tayo, talaga nagkaka-issue. At tingin ko dapat i-recognize din yon ng mga hospitals kasi nga po, kapag binalik natin, dapat hindi na yung kasama sa kanila pong receivables from PhilHealth. Okay, sige po. Sa panghuli po na lamang, Sir Ray, dito po ngayon sa aalisin na 89.9 billion, lalabas po dito, wala nang subsidiya mismo ang national government. Uubusin nila. Ay, sa pagkakaalam ko, hindi, Manong Ted. No? Sapagkat ang kukunin lang naman po, batay sa kanilang naging pag-aaral, ayun lang pong excess. Ibig sabihin, may matitira po sa atin na sapat, no? Sapat para po, una, sa ating operations, ikalawa, para pondohan lahat po ng ating nasa benefit plans na nagsimula po ng 2023, maghahanggayan in the next 2 to 3 years. So, ibig sabihin, ay sapat po, no? We are still in a strong financial position Okay. to operate at ipatupad lahat ng ipinangako nating benefit enhancement sa mga tao. Opo, sige po. And then, dito po, sir, sa pangyayaring ito, opo, wala, sa PhilHealth Board, wala sa agenda pag-usapan na magbawas po ng premium contribution. Well, nasa batas po yan, Manong Ted, and it will always be on the table. So, yan ay kasama po no, sa atin pong mga kinoconsider. Kasi nasa batas po yan. Totoo po yan, Manong Ted. Oo nga po, di ba? Kasi po, bago kayo nagpatupad nito pong inyong premium increase, na sabi ho niyo, nasa batas ito, pero nung ka put on the table itong isyong ito, despite the fact na lumabas ng katotohanan na meron kayong 89.9 billion na binabawi ng national government. Pero Manong Ted, alam niyo po, because dahil sa aggressive benefit enhancement program natin, makakaasa po tayo no, na ma-maximize na natin yung pondong binibigay no, ng national government. So tuloy-tuloy naman po ang ating benefit adjustment at in due time magta-translate to. So sabi nga natin, so better coverage and babalik ito sa health system no, in the form of benefit payout. So makakaasa po ang lahat, Manong Ted. Talagang makikinabang po ang lahat sa mga benepisyong ito from PhilHealth. Ay, salamat po na marami. So, Sir Ray, sa panghuli na lang po, sa ngayon, as in, wala nang magagawa ang PhilHealth Board rito. Tuloy na po itong pagbibigay po, pagbabalik ng 89.9 billion sa Bureau of Treasury. Well, Manong Ted, nakapag-decide na ang PhilHealth Board and we did our due diligence on this. Tayo po ay nakipag-coord bago kasama sa decision-making process ang pakikipag-ugnayan sa mga relevant agencies, no? Gaya ng OGCC. Tayo po ay ginabayan po nila sa atin pong compliance na ito. Ayan, So, kumbaga, we arrive at a decision na due to, because of this due diligence po. Opo. Sino pong kumakatawan sa mga miyembro sa board? Well, meron ho tayong kinatawan for direct and indirect contributors. Actually, let me check lang po, Manong Ted, no? Kasi meron pong naging pagbabago. Ay, sandali. Babalikan ko po kayo, Manong Ted, pagdating dyan. Okay. Pero, kasi po, well, sabi nga po ninyo, confidential po yung board deliberation. Well, Manong Ted, kasi ako po, for one, hindi naman po ako nakaupo din sa board, hindi ako nakaka-attend ng meeting. Kaya yung mga kaninang tanong po ninyo, talagang hindi ko po masasagot. Sige po. So, gusto lang ho namin makuha, sir, yung pangalan po ng kumakatawan sa mga miyembro para sila ang matanong namin, no? Kung ano ba ang kanilang paninindigan during the board deliberations sa napaka-importanteng isyong ito. Ihahabol ko ito sa inyo, Manong Ted. Pagkatapos po nitong ayaw lang mag-open. Apo. Wala po itong available minutes of the proceedings? Definitely meron po, Manong Ted. Opo. Will that be made public?
Well, yan naman po, syempre, kung talagang if the public interest so requires po, di ho ba? At tayo naman po ay nasa, kumbaga, tayo po ay isa sa government agencies na sumusunod po sa Freedom of Information na policy. No? At kung kinakailangan, bakit po hindi? Opo. Pwede kami mag-request? Bakit po hindi? Manong Ted. Okay, opo. Kahit sino maaari pong mag-request naman. Who will approve? Siyempre po, meron pong approving authority po yan dito sa ahensya po, Manong Okay, Ted. sige po. Idadaan po namin po sa inyo ang aming pong formal request for the minutes of the proceedings and perhaps we can get the dates, no? Ito ba'y one time lamang na board deliberation? Hindi ako aware, Manong Ted. For sure, hindi po one time na deliberations lamang po ito. Okay, sige. So Sir Ray, salamat na marami ha. Thank you so much po sa inyong pagpapaunlak po sa aming pong panayam na ito. Manong Ted, maraming salamat din po at salamat po sa pagkakataong bigay niyo po sa PhilHealth. Mabuhay po kayo, Manong Ted. Opo, thank you so much Sir Ray Balenya, ang spokesperson po ng PhilHealth. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.